Part 7. Pagdating sa parking lot ng supermarket sa 5th floor ay bumaba rin siya. May gusto rin siyang bilhin kaya sumama siya kay Anda. Nakabuntot din sa kanila ang dalawang bodyguard. Paglipag nila sa grocery store ng gusali ay kumuha siya ng sarili niyang cart, inagaw naman ito ng isang bodyguard at ito, ang bumuntot sa kanya. Mabuti pinadala sa kanya ni Dean Dave ang credit card nito. Wala pa naman siyang hawak na dollar. Nagki-crave siya ng maasim na prutas kaya tumambay siya sa fruit section. Habang namimili ay bigla na lang, dumaan sa isip niya ang senaryo, noong kasama niya si Hunter na namalengke. Doon niya isang naramdaman na lumalalim ang paghanga niya sa binata. Lalo na nang mapunta siya sa meat section. Hindi na naalis sa kukuti niya si Hunter. Pakiramdam niya'y kinukuyumos ang puso niya. Hindi niya namalayan na inaabot na pala sa kanya ng lalaking nag-asikaso sa pinili niyang karne. "Excuse me, ma'am. Here's your purchased meat," pukaw sa kanya ng lalaki. Kumislot siya, natulala pa siya. Ang bodyguard na lamang niya ang kumuha sa supot ng karne. Pinoy din ito. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" tanong ng bodyguard. Yes. Sorry, aniya." Nang makuha lahat ng kailangan niya ay pumila na siya sa counter. Kalahati lang ang laman ng card niya. Hindi kasi siya pamilyar sa ibang brand ng item kaya nag-alangan siyang kumuha. Kahit sa gatas para sa buntis ay nahirapan siyang pumili. Kinailangan pa niyang basahin ang mga nakasulat sa likod nito. Baka kasi maninabago ang katawan niya. Marami pang bibilhin si Anda kaya pinona na sila nito. Isang bodyguard lang ang kasama niya dahil kasama ni Anda, ang isa nakatulong nito sa pagbubuhat. Naghihintay na silang bumukas ang elevator. Ang tagal nitong bumaba. Naiinip na siya. Nang tumunog ang elevator ay pumwesto na siya sa unahan ng pila. Kasunod niya ang bodyguard na bitbit ang pinamili niya. Nang bumukas ang elevator ay tila natuka ng ahas si Sabrina. Nakatayo sa harapan niya si Hunter, suot ang itim na suit. Nasa gitna ito ng mga lalaki. Matalim ang titig nito sa kanya. "You're mine, Sab, only mine," sabi nito sa galit na tinig. Tumili siya ng akala niyang dadambahin siya nito, nang inag siya at inatake ng nerbiyos. "Ma'am, what happened?" Hindi na niya makilala ang boses na nagsalita. Naninilim ang paningin niya. Kahit pumikit siya ay nakikita pa rin niya si Hunter. Hanggang sa naramdaman niya na nakalutang siya. Wala na sa wisyo ang isip niya. Nagising si Sabrina na pulos puti ang paligid niya. May nakatarak na swero sa kanyang kaliwang braso habang nakahiga siya sa hospital bed. Namataan niya si Dean Dave na nakatayo sa pintuan at kausap ang Amerikanong doktor. Nang umalis ang doktor ay nilapitan siya ni Dean Dave, kinuha nito ang silya saka umupo sa kanyang kaliwa. Naihilamos nito ang palad sa mukha, panay ang buntong hininga. "Next time kapag may bibilhin ka, ilista mo na lang para si Anda na ang bibili. Papupuntahin ko na lang dito ang doktor sa susunod mong check-up," sabi nito. "Ano po ang nangyari?" Paos niyang tanong. Masakit ang lalamunan niya. "Hinimatay ka dahil sa matinding nerbiyos. Ano ba kasi ang nakita mo? Tili ka raw ng tili, takot na takot at ayaw mong pumasok sa elevator, kaya binuhat ka ng bodyguard, anito." Naalala niya, nakita niya si Hunter sa elevator. Nanikip na naman ang dibdib niya at napaluha. "Nakita ko si Hunter. Galit na galit siya sa akin at gusto niya akong saktan," kwento niya. He cursed and shook his head. "May trauma ka na sa kanya. Huwag mo na kasi siyang isipin." Inis na sabi nito. "Pinipilit ko naman siyang kalimutan, kuya. You're being emotional, Sab. Masisiraan ka ng ulo kung kukonsintihin mo ang sarili mo. Kaya nga kita dinala rito para hindi mo maisip ang lalaking yun." Kumagulal na siya. "Sorry, kuya," sabi lang niya. "Kung may concern ka sa anak mo, alisin mo sa kukuti mo si Hunter. Kamantik nang mapahamak ang baby mo." Inalipin siya ng kaba. Pinilit niyang pakalmain ang kanyang sarili. "Opo, aniya. Wala naman si Hunter, You're just hallucinating. Pina-review ko ang CCTV footage ng supermarket sa elevator kung saan kayo huminto. Wala sa mga sakay ng elevator na sumalubong sa inyo si H. Sa kakaisip mo sa kanya kaya kung ano-ano na ang nakikita mo," palatak ni Dean. Noindang siya. Hindi pala totoong nakita niya si Hunter. Nababahala siya. May problema na rin ba siya sa pag-iisip? "Okay lang ba ako, kuya?" Nagpapanik na tanong niya sa kapatid.
Hinawakan nito ang kamay niya. Yes, you're fine. You're just overcome with your fear and nervousness because of Hunter. So stop thinking about him. Next week, bibigyan na kita ng trabaho at home para maaliw ka. May laptop akong pinabili para sa'yo na may access sa system ng office ko. As usual, it's also related to secretarial duties but not so hard. You don't need to work on time. 4 hours lang ang bubuuan mo at hindi kailangang tuloy-tuloy, sabi nito. Nakadama siya ng ginhawa. Salamat po. Nakatulong ang work from home ni Sabrina para maaliw siya. Kahit papano ay hindi na siya inaatake ng nervous kahit bigla-bigla niyang naiisip si Hunter. Pero may pagkakataon na nami-miss niya ang binata. Mahigit 3 taon ang lumipas. Sa loob ng 3 taong paglalagi ni Sabrina sa US ay nakaipon din siya ng malaking halaga. Libre ang pagtira niya sa bahay ni Dean Dave kasama si Sunshine, ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Pero kahit libre, nakikihati siya sa gastusin. Nahihiya na rin siya sa kuya niya. Okay naman siya sa kanyang trabaho pero dumating pa rin ang panahon na hinahanap niya ang Pilipinas. Nagdesisyon siya na bumalik sa Pilipinas. Hindi na rin kasi siya komportable sa ibang kaanak ni Dean Dave na nakikialam sa business nito. Are you sure you want to go home, Sab? Kumpirma ni Dean Dave. Naroon na sila sa salas ng bahay nito at magkaharap na nakaupo sa sofa. May hinihintay silang bisita na businessman ding kaibigan ni Dean Dave. Yes, kuya, gusto ko namang maranasan mabuhay na walang sinasandalan. Isa pa, simula noong dumating ako rito, hindi ko masyadong nakakausap si Tita Mylene. Well, that's good to you. Basta ang pangako mo sa akin, matabang siyang ngumiti. Nangako siya kay Dean na kakalimutan na niya si Hunter. Though she had a hard time to do her task, she thinks she made it. Hindi na niya masyadong naiisip si Hunter. Pero sadyang hindi ganoon kadaling malimutan ng tuluyan, ang binata lalo pat nag-iwan ito ng mahalagang alaala sa buhay niya, si Sunshine, na kopya ang mukha nito. Yes, kuya, sabi na lamang niya. Good. Maya-maya ay may bumusinang sasakyan sa labas. Naunang tumayo si Dean Dave. Kinabahan siya. Ang kaibigan na malamang iyon ni Dean Dave na inirereto sa kanya. Napatayo siya at inayos ang kanyang sarili. Talagang nagbihis siya ng peach maxi dress at nagpahid ng light red lipstick. Half Filipino-Australian daw ang kaibigan ng kuya niya at maraming business sa Pilipinas. Napatingin siya sa main door nang salubungin ni Dean Dave ang matangkad na lalaki na nakasuot ng abuhing tuxedo. Clean cut ang buhok ni Tu, neat, hunk, gorgeous, and stunning. Ang tikas nito ay parang sundalo, maskulado, katamtaman, ang kaputian pero halatang mistiso. 6-footer din malamang kasing tangkad ni Dean Dave. The dinner is ready, sabi ni Dean Dave sa kaibigan. Oh, I thought we would just talk about the business, sabi ng lalaki. Sinipat siya nito. Yes, we will discuss it over dinner. Pagkuwan ay tinawag siya ni Dean Dave. Lumapit naman siya sa mga ito. Napako na sa kanya ang malagkit na titig ng lalaki. So, is she your half-sister? Pagkuwan ay tanong ng lalaki kay Dean Dave. Yes, she's Sabrina, tura ni Dean saka humarap sa kanya. Meet Chris Alcantara, Sab, we're friends since college in Oxford University, pakilala ni Dean Dave sa kaibigan. Na-amaze siya, naiilang nang ngumiti siya kay Chris. He extended his right hand to reach hers. Humawak naman siya sa kamay nito. Panayad nitong napisil ang kamay niya habang walang kurap na nakatitig sa kanyang mukha. His smile was sharp but seductive. Nag-init ang kanyang mukha. Nagulat siya nang dalhin nito ang kamay niya sa bibig nito at pinataka ng pinong halik sa likod. Napadalas ang pagsinghap niya. My pleasure to meet you, Sabrina. Your brother was right. You're beautiful and simple, masuyong wika nito sa kabinitawan ng kanyang kamay. Nice to meet you, Chris, and thank you, tura niya. Naiilang siyang makipagtitigan dito, para kasing hinuhubaran siya ng tingin nito. Nagandahan lang siya sa blue eyeballs nito. So, let's proceed to the dining room, pagkuwan ay apela ni Dean Dave. Sabay-sabay na silang pumasok sa dining room. Kung saan nakahain ang masasarap na putahe. Mabuti na lang maagang nakatulog ang anak niya kaya walang makulit.
Nakikinig lang si Sabrina sa paksa ng dalawang lalaki. Katabi niya sa upuan si Chris, habang kaharap naman nila si Dean Dave. Tungkol sa business ang paksa ng mga ito. Na-amaze siya sa profile ni Chris. May-ari pala ito ng airline company at international maritime company. Walang panama ang yaman dito ng kuya niya. Nagtapos sa Oxford University si Chris sa kursong Business Management, major in Marketing. Pinoy ang tatay nito. Ang nanay nito ang Australian na nag-iisang anak ng mag-asawang politician at negosyante. Kapitan sa barko ang tatay nito na nagmula rin sa mayamang angkan sa Pilipinas. May 3 kapatid na babae si Chris, ito ang nag-iisang lalaki at bunso kaya halos sinalo nito ang mana. K-dad lang ito ni Dean Dave, at super close friend. Uuwi ka raw ng Pilipinas, sab. Tanong sa kanya ni Chris, nang iwan sila sandali ni Dean Dave. Dessert na lang ang kinakain niya. Si Chris naman ay sumisimsim ng red wine. Yes, next week sana, tugon niya. Tamang-tama, pauwi rin ako ng Pilipinas. Inasikaso ko lang ang branch offices ko rito pero sa Pilipinas talaga ako naglalagi, sa Pasay City. Do you have a plane ticket? Magbubuk pa lang sana. Huwag ka nang magbook. Sumabay ka na sa akin in my VIP flight. I have a private plane for a business trip that available for rent. Of course, it's free for you. Lalo siyang nailang kay Chris. Nakakahiya naman sa'yo, aniya. Kumislot siya nang hawakan ni Chris ang kanang kamay niya na may hawak sa kutsara. Matamang napatitig siya rito. It's okay, sab. I feel your anxiousness. Then Dave tells me that you have a daughter, Anito. Marahang binawi niya ang kanyang kamay. Yes, she's 3 years old now. Where's her father then? Yuzisa nito. Bumuntong hininga siya. Matagal na kaming hiwalay, tugon niya. Are you married to him? No. Naging magkasintahan lang kami. So, what happened? Nababalisa siya. Sa tuwing napag-uusapan si Hunter ay para siyang idinadarang sa apoy. Hanggat maari ay ayaw niyang magkwento. Hindi lang talaga nag-work ang relationship namin, sabi na lamang niya. Mabuti dumating si Dean Dave dala ang makapal na folder ng papeles. Nang busy na naman ang dalawang lalaki ay nagpaalam na siya sa mga ito. Pumasok na siya sa kwarto nila ni Sunshine. Masarap na ang tulog ng anak niya sa kama. Nakatihaya pa ito habang nakaawang ang bibig. Lumuklok siya sa tabi nito at hinagkan ito sa noo. Habang nakatitig siya sa maamong mukha ng kanyang anak ay bigla na lang sumagi sa balintataw niya si Hunter. She can't help but think about his condition. More than 3 years wasn't enough to forget him. Kumusta na kaya si Hunter? Gumaling na kaya ang amnesia niyon? Na-save ang pamasahe nila ni Savannah sa eroplano dahil libreng sakay sila sa VIP flight ng eroplano na pag-aari ni Chris. Bago sila naghiwalay ni Chris sa airport, binigyan siya nito ng calling card at appointment letter na walang expiration. Kapag daw gusto niyang magtrabaho sa kumpanya nito ay mag-report lang siya sa opisina nito. Lula na sila ng taxi ni Sunshine nakatulog ang anak niya sa kanyang kandungan. Nabunbin sila sa mahabang traffic sa EDSA. Alas 11 na kasi ng umaga kaya lalong bumigat ang daloy ng trapiko. Inip na siya. Halos 3 oras na silang hindi umuusad. Napasilip siya sa labas buhat sa bintana. Napatingala siya sa mataas na gusali na may higanting billboard ng isang lalaki, na nakasuot lamang ng itim na denim at puting long-sleeve polo na hindi naka-buttons kaya nakaladlad ang 6-pack abs. Sikat na brand ng kotse ang iniindorsyo nito. Kumurap-kurap siya nang makilala niya ang lalaki. Tila may kung anong bumundol sa dibdib niya nang matanto na si Hunter ang model. Lalong lumaki ang katawan nito at gumwapo sa clean-cut na buhok. Kumislot siya nang umusad na ang taxi. Special trip iyon hanggang sa bahay niya. Halos magkandebale ang leeg niya sa kakalingun para hindi maalis sa paningin niya ang billboard. Sa sumunod na mga higanteng gusali ay may billboard ulit si Hunter pero may kasama ng magandang babaeng modelo. Brand pa rin ng kotse ang iniindorsyo ng mga ito. Nakasandal sa harapan ng kotse si Hunter habang katabi nito, ang babae na naka-red slim gown, nakalapat ang kamay sa dibdib ng lalaki. Hindi pamilyar sa kanya ang babae pero halatang may lahi rin itong banyaga. Saktong nagising si Sunshine ay lumuwag na ang traffic. Mommy, I'm hungry, reklamo nito. Malayo pa sila sa bahay.
Pinahinto muna niya ang taxi sa fast food chain. Bumaba silang mag-ina at pumasok sa loob. Gusto ng anak niya ng spaghetti kaya iyon ang binili niya. Pumili rin siya ng hamburger at fries. Pagkatanggap ng pagkain ay lumabas kaagad sila at bumalik sa taxi. Pinilhan din niya ng merienda ang driver. Tumambay muna sila sa parking lot dahil kumakain si Sunshine. Sinusubuan na niya ito. Ayaw naman nitong magstay sila sa loob ng restaurant. Naubos nito ang spaghetti. Pumapak din ito ng potato fries. Nagmanyobra na rin ang driver. Marami ng sasakyang pumarada sa parking lot kaya busy, ang gwardya sa pag-assist ng parating, palabas na sila ng garahe nang nawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Napabilis ang pag-atras nila, namanhid daw kasi ang kamay nito. Mamaya ay umalog ng husto ang sasakyan. Napatili siya at niyakap ang kanyang anak. Mabuti wala pa sila sa gitna ng kalsada, lumakas ang mga busina ng sasakyan sa labas. Nagulat siya nang may kumalampag sa bintana ng taxi sa gawin ng driver. Nakahinto na sila. Tumalilis kaagad ang driver at hinarap ang lalaking nakapolong bughaw, galit na galit. Ito ata ang driver ng sasakyan na inatrasan nila. Napansin niya na namumutla na ang driver ng taxi. Malaki ata ang damage ng kotse na binundol nito. Bababa sana siya pero ayaw. Kumalas sa kanya ni Sunshine. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, nanginginig. Nang lumala pa ang tensyon sa labas ay nagdesisyon na siyang bumaba. Napatingin siya sa likurang itim na limousine na may UP sa harapan. Nalaglag ang panga niya. Ang laking gagastusin nito. Kaya pala nanginginig ang driver ng taxi. Pasensya na po talaga, sir, hindi ko po nakontrol ang manibela kasi namanhid ang kamay ko, depensa ng taxi driver. Sa boss ko ikaw magpaliwanag, galit na sabi ng limousine driver. Nakialam na siya, baka ho mabigyan niyo kami ng sapat na oras para maayos ang problema. Sasagutin naman namin ang pinsala, kailangan lang muna naming makauwi kasi, ang anak ko hindi sanay mabonbin sa ganitong lugar, pakiusap niya. Iniwan sila ng driver ng limousine at kinatok ang amo nito na naroon lang sa loob ng sasakyan. Ang tagal pang bumaba, naghihintay sila. Mabuti nasa gilid na sila ng kalsada, walang nakaabala sa traffic. Mommy, I'm scared, sabi ni Sunshine. Just a minute, baby, we're going home, alo niya rito. Nakabaon ang mukha nito sa leeg niya. Mamaya ay bumalik ang limousine driver kasunod, ang matangkad nitong boss, naka-Amerikana at may suot na oversized sunglasses. Natigilan si Sabrina nang makalapit sa kanila ang boss. Pamilyar sa kanya ang buong presensya nito. Nang magtanggal ito ng sunglasses ay para siyang natuka ng ahas, na estatwa siya. Pakiramdam niya'y naglaho lahat ng tao sa paligid niya at silang dalawa lang ng lalaki ang naroon. Automatikong tumuli ng tibok ng kanyang puso. Mommy, I wanna go home, reklamo ni Sunshine, na siyang nagbalik ng isip niya sa realidad. Hindi siya binabangungot. Totoong kaharap niya si Hunter. Nabaling ang tingin nito sa anak niya. Pagkuwan ay muling tumitig sa kanyang mukha. Pinagpapawisan siya ng malamig. Stop arguing, Gaston. Don't force them to pay for the damages. Pagkuwan ay sabi nito sa driver, pero hindi maalis ang tingin sa kanya. Tumahimik ang driver nito. Bigla naman siyang inalipin ng kanyang pride. No, I will pay for the damages. Iuuwi ko lang ang anak ko, then sasama ako sa pagpapaayos ng kotse mo para sagutin ang gastusin aniya. Huwag ka nang mag-abala, miss. Keep your money and go home safe, sabi lang ni Hunter saka siya tinalikuran. Hindi inaasahan ni Sabrina ang banayad na kirot na nabuhay sa kanyang puso. Bakit ganoon? Hindi na ba siya kilala ni Hunter? O baka magaling na ang amnesia nito at bumalik sa panahong hindi na siya nito maalala. Nakatanaw lang siya sa sasakyan nito na papaalis. Mabuti na lang mabait si Hunter. Absuelto tayo, ma'am, sabi ng driver. Mukhang kilala na ng lahat ng tao si Hunter. Walang imak na pumasok na lamang sila sa taxi. May damage rin sa likuran ng taxi kaya dinagdagan niya ang bayad sa driver para pampaayos nito. Mabuti pag-aari nito ang taxi. Pagdating sa bahay niya ay sinalubong kaagad sila ni Rosalie. Alam na ng mga ito na darating sila. Dalaga na si Rosalie. Naghanda ng maraming putahe ang tiyahin niya. Namamahay pa ang anak niya kaya mailap ito sa ibang tao. Pero sa umpisa lang naman ito maaailap. Pinakain ulit niya ito.
Isang linggo pa lamang magmula noong dumating sa Pilipinas si Sabrina ay naiinip na siya. Hinahanap ng katawan niya ang daily routine na opisina sa umaga at bahay sa gabi. Natutuwa siya dahil mabilis napalapit si Sunshine kay Rosalie. May iwan na niya ito kaya pwede siyang magtrabaho. Wala pa namang pasok si Rosalie. Pero balak niyang kumuha rin ng yaya ng anak niya. Hindi siya nakatiis, nag-report siya sa opisina ng airline company ni Chris sa Pasay City. Malayo iyon sa airport. Naroon na rin pala ang opisina ng maritime company nito. Mabuti na lang may appointment letter na binigay si Chris, hindi na siya nahirapang maghintay. Pinapasok kaagad siya ng staff sa opisina nito. Dala niya ang updated resume niya. Namangha siya sa lawak ng opisina ni Chris. Parang buong ground floor na iyon ng bahay niya. Naghihintay si Chris sa office table nito. Busy ito sa pagtipa sa laptop. Lumapit siya. "Good morning." Masiglang bati niya. Sinipat siya ng binata. "Good morning, Sab." Ganti nito pero seryoso. Itinuro nito ang silya sa tapat ng lamesa nito. "Please sit, Anito." Umupo naman siya. Naiilang pa rin siya kay Chris. "I'm not sure if you are accepting a new applicant for secretary," lakas loob niyang sabi. Tumigil sa pagtipa sa laptop si Chris at ibinigay sa kanya ang buong atensyon. "Actually, I had a secretary but she needs an assistant. Ayaw ko namang maging assistant ka lang. Gusto kong magtrabaho ka sa akin, mismo," sabi nito. Nangunot ang noo niya. "What do you mean? I need an office assistant here. But, you just need to help me with my paperwork." Kinabahan siya. Ayaw niya ng ganoong trabaho na palaging kasama ang boss. Kay din Dave nga na kapatid niya ay naiilang pa siyang kasama sa loob ng opisina. "I think I'm not fit in that work." Chris laughed. "Why not? Din Dave told me that you're good at paperwork. Isa pa, mas magiging magaan ang trabaho mo rito. Of course, don't underestimate the salary. I'll offer you 40,000 a month." Napanganga siya. "Okay lang ba yan pasahod sa trabaho ko?" Dad ang tanong niya. "Well, your job was not just about paperwork. You will work with me outside the company also, like visiting my branch offices, business-related meetings, and anything." Napalunok siya. Wala namang kaso yun sa kanya. Ang problema niya ay kung paano siya makakasurvive na palaging kasama si Chris. Hindi naman siya nag-aalangan na ma-develop siya rito, ang kaso, ayaw niya ng intriga. "Sorry, I can't decide, Anya. What makes you hesitate then?" he asked. Seriously. Nothing. Naninibago lang siguro ako," sabi niya.